afternoon po. I-interview lang po namin about po sa project namin sa AP. So, paalala muna po kayo. Ako si Catherine Lucio, nickname ko is Irene. Ako ay 24 years old at ako ay dati ex-OFW. Ang dati kong trabaho doon ay sa sales. So, yung unang pong tanong, ano po yung dahil niyo? Ba't po kayo lumipat or nag-abroad po? Actually, nung time na yun, nag-work naman ako sa Pilipinas. Pero nung time na yun, kasi yung tatay ko nasa UAE. At nung time na yun, uso pa yung tinatawag na visit visa. So nung time na yun, talagang pangarap ko din na pumunta sa ibang bansa. So yun din, parang gusto ko rin maiba yung lugar ko, tsaka yung experience na mag-work sa ibang bansa. So, yung pangalan naman po is, ano po yung naging epekto nito sa family niyo po? Alam pera. Pinaig ba yan? Kasi Okay lang po. Joke lang, ay joke lang. nare-record to. Baka maayos sila. Kakapalahin. Ulitin ko na lang po. Ulit. Okay, maingay nani. Pero yung bloopers. Mami, ilubo kayo doon. Joke lang, joke. Go. Ulitin ko na lang po. Mm. So, ano po yung epekto ng paglipat niyo or pag-abroad niyo po sa family niyo po? Epekto, financially naman, salamat sa Diyos kasi nung time na nag-abroad ako, yung tatay ko na ando pa nag-work, halos lahat kami may work eh, kaya maswerte ang nanay ko, di ba? Hindi talaga, salamat sa Diyos nung time yun. Lahat kami mayroong talagang kumikita kami, tsaka ako single pa ako at hanggang ngayon, kaya nakatulong yun para makapaipon din ako. Tsaka, ayun din, parang na-experience ko din na lumabas sa comfort zone ko. So, nakatulong sa akin yun. Nung, siyempre, iba-ibang lahi hindi yun nakakasalumang ako dun. So, malaking tulong siya sa akin. So, yung pangalan po is, ano po yung sarili niyo pong experience sa pagtrabaho niyo po sa ibang bansa? Experience ko, siyempre, unang-una, Bigay $10. Ay, maingi talaga nanay ko na. Pasensya. Okay, ulitin ko na lang po. Ano po yung experience niyo po sa pagtrabaho po sa ibang bansa? Siyempre, pag una, meron tinatawag na culture shock. Talagang, pag nakasalumuha mo yung ibang lahi, tapos yung language pa, yung talagang mahirap. No. Lalo kapag hindi pa naman parehong fluent sa English, no? Kasi English talaga yung tawag dito, yung ginagamit naming language doon. Bagamat Arabic, pero mostly mga tao, kasi doon mga foreigners din. So, mahirap din, pero sabi nga, naging ka rin, dapat maging open ka rin sa pagbabago. Kailangan matuto kang makibagay sa kanila. Tsaka yun, basta, tawag dito, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Lalo kasi, nagwo-work ka nga doon, di ba? Ang responsibilidad mo na talaga is, gawin mo yung responsibilidad mo kasi sa employer, di naman yung balik yun eh. So yun, maraming mga challenge, then yung temptation, tapos nilinis mo pamilya mo. Pero yun, sabi sa copy ka sa Diyos, di ba? So, yung next naman po is, paano po ito nakatulong sa pamilya po? Sa pamilya na po? Di ba parang tanong yun sa pangalawa? Di ba? Paano po ito nakatulong sa family niya po? Yung paglipat niya po sa ibang bansa? Opo. Nakatulong sa... Mostly hindi naman din financially. Financially. Pero yung sa akin, yun nga, yung nakapag-save ako ng sarili kong money, syempre. Tsaka ayun, natuto kong maging, yung tumayo sa sarili ko talaga. Kasi hindi naman talaga forever kasama ang pamilya mo, di ba? So, ito talaga. Tsaka yung mga pwede mangyari sa buhay ng mga buhay mo, yung mga pagbabago, ayun, na nagagawa mong harapin siya. Yung mga challenge sa buhay. So, sa last question po, ano po yung advice niyo na masasabi sa mga balak din po mag-abroad? Sa mag-abroad, una muna sa mag-asawa, no? Sa mga mag-asawa, kung advice mo lang lalo sa mga lalaki, dapat hindi yung babae yung mag-abroad. Kasi responsibilidad talaga ng mga lalaki yung mag-abroad, no? Pero yun, dapat din, kung maganda yung trabaho na yung asawa, yung lalaki, sa ibang bansa, mas maganda kuhanin nila yung asawa din ng babae. Kasi madaming temptation. Yun, para yan yung madalas na nangyayari talaga sa ibang bansa, yung nagkakaroon ng kabete. No? So, mas maganda kung maganda yung
tawag dito yung, o kasi sabihin natin mauna muna yung babae o siya muna yung maunang punta sa ibang bansa. Kung kaya niya naman kuhanin yung kabiyak niya, kuhanin niya. Para talaga, kasi sabi nga pag magkasawa dapat lagi kayo magkasama. Pero isa mga gusto rin talagang mag-OFW, sa mga babae, napansin ko lang, no, actually sa lalaki din, habang maaga pa, bata pa kayo, kung gusto mo talaga mag-experience sa ibang bansa, mag-work ka na. Pero kung sa babae naman, kung gusto mo pa rin bumalik sa Pilipinas para mag-work dito, sa Pinas, mas magandang umuwi ka ng, mas bata-bata ka pa. Kasi pag 40 years old ka na, parang mahihirapan ka maghanap ng ng work dito. Kasi dito sa akin masyadong yung requirement sa age sa babae, parang mahirap eh. Sa lalaki okay lang, pero napansin ko, pag sa babae, mas magandang umuwi ka ng, kung gusto mo pa talagang mag-return dito sa Pilipinas.